Ako po si Ning Galera, ang may bahay po ni Father Bonju. Sa IFI Malanday, unang encounter ko po sa ating parokya ay nung kabataan ko. Nagkaroon ng binyagan, inimbita kami ni Father Santi, ngayon Bishop Santi na sa binyag na anak niya. Pangalawa, yung nag-reliever priest si Father Bonju nung time na re-recover si Father Emil sa throat niya, na operahan siya. So, nando si Bishop Emil na ngayon, sabay silang nagmamas, kahit may nag-recover pa siya sa kanyang sakit. Sabay silang nag-conduct ng mass that time. So, noong 1998, after si Father Bonjo dito sa NCCP, na-assign din siya dito. Bali, first parish assignment niya na full term, natapos niya yung term na 5 years sa IFI Malanday. So dahil first time din ng family mag-move outside Malabon. So, unang anak namin si Annie, then doon na pinanganak si Malaya, then si Asa, 1999. So, naging parang masaya yung community na parang nabuo doon sa Malanday, kasi happy memories ng mga bata, naglalaro sa parkland paghapon, ganyan, sa weekend, tapos sa school, walking distance. So, maganda yung memories ng mga bata doon. As a family at saka couple, so may mga, siguro, pagkukulang din ako as clergy wife, dahil nga, first time kong ma-assign sa, hindi ko alam paano yung pakikitungo. So, siguro, mataas din yung expectation ko na nakikita ko yung kapwa ko clergy wife na very active. So, hindi ako gano'n. Parang side sidekick lang, tabi lang ako. Yung as a first nga na parish assignment ni Padre, na agad siya, sabak agad sa major project ng parokya. Yun yung construction ng simbahan. So, yun yung time na nag-turn over si Father Emil nung that time. So, yun yung unang project. So, maganda yung challenge na agad yung nasabak niya, dahil una, yung na-establish pala yung Cemetery Affairs Committee that time. So, maganda yung tulungan ng mga parokya, na yung tulungan, yung sa time na yon, malaki yung naiambag para mapatapos yung simbahan. At saka yung tulungan din ng mga pari that time, na nag-uusap-usap, ganyan, so maganda sa Marikina. So, doon din nagawa yung during that time, 1999 siguro, kasi baby na nun si Asa, bagong panganak. Yung first Marikina cluster na Christ the King celebration. So, sa isang covered court siya sa Santo Niño, Marikina ginawa. So, breakthrough, kumbaga, sa dati kanya-kanya silang celebration. So, maganda yun. Ang maganda rin sa Marikina, as particular sa Malanday, hindi siya ganong ka-traditional ba, na maraming mga fiesta, ganyan, kundi nakatutok lang sa patron,
So it's either barangay fiesta or the patron saint na fiesta. So hindi siya nakatali dun sa maraming schedule. So nabigyan ng pagkakataon si Father Bonjo na makapag-participate hindi lang sa pamparokyang gawain kundi sa iba din na gawain. So nagiging diocesan treasurer siya that time at diocesan council. So tandem sila ni the auditor that time si Kuya Ray Evangelista. So sila yung nagtutulungan sa finances ng diocese. Then naging NPO, yung National Priest Organization treasurer din siya. At sa working committee naman ng IFI Centennial Celebration, nakatulong siya doon sa, I think, Transportation Committee siya noon eh. Bukod dun sa actual celebration sa Luneta, meron pa itong parang pilgrimage sa Ilocos. So, naging abala din siya noong 2002 na celebration. At sa ecumenical relations naman, nagpatuloy yung panawagan ng mga simbahan siguro sa Marikina area, yung calling for a clean election that time. Nakapag-attend ako noon ng isang meeting ng mga pare sa SSS Roman Catholic Church. So masaya na nagtutulungan din ng mga non-Roman Catholic churches at mga Protestant churches. Sa patuloy pa rin na pagkikibahagi ni Father Bonjo sa mga sektor naman ng mga magsasaka at saka ng mga katutubo, sumasama siya sa fact-finding mission sa area ng Rizal, kung saan yung nagaganap yung pagdabag sa karapatang pantao ng mga magsasaka at mga katutubo. At may time din po na yung mga Roman Catholic na friends naman po natin ay nag-i-invite sila sa Bisita Maria. Yung merong images po ni Inang Maria na iniikot sa bawat community naman. At iwan ko kung natatandaan din ng mga wopit ng Marikina na nakasama sila na sa prayer rally noon sa Liwasang Bonifacio para sa panawagan naman sa kapayapaan. Sabi nga, kung kailan pa sila tumanda, saka sila nakasama sa rally. So, yun yung mga pagkakataon na parang tinatawag din tayo na maging manindigan sa ating mga pananampalataya na ipagtanggol po yung mga nagigipit at tumayo para po sa kapayapaan at patuloy po nating panawagan yung mga pangangailangan ng mga pangkaraniwang tao. Sa tulong ng IFI Malanday, nakapag-participate si Padre Ron dahil hindi siya natatali sa mga church activity na traditional. So, ganon. Sa panghuli, ano yung impact ni Father Bonjo sa ministry? Siguro, maganda siguro yung impact. Siguro. Kaya marami pa rin naman bumabati sa akin. Kung hindi naging maganda yung impact, siguro, walang babati sa akin. At saka, kinikilala pa rin yung naging ambag niya sa pagpapaunlad ng parokya. Ganun din yung mga sektor ng bawat ng kabataan, kalalakihan at kababaihan na naging malaki yung participation nila sa ikauunlad ng
dahil hindi naman nang uunlad ang simbahan kung sa pari lang. Dapat merong contribution din yung mga membro na sa magandang kakatunguhan ng ating simbahan. Bali, nung time na nagdespedida si Padre, siguro nag-expect yung iba na iiyak siya. Bali, umiyak noon si Bayani, yung panganay namin. Pero si Padre, matapang siya. Yung niya, bagamat hindi siya pinakita kanya emosyon, pero mahal na mahal niya ang parokya, sa mga miyembro, kongregasyon, dahil sa walang hanggang nila suporta, hindi lang sa mga gawain, kundi yung sa patuloy na samahan yung time na yon, wala ganong conflict sa So, masaya kami na maging party ng IFI Malanday. Isang magbukugay sa ika-40 anibersaryo ng pagkakatatag ng IFI Parokya ng La Purisima Concepcion, Malanday. Mabuhay kayo! Happy Anniversary IFI Malanday! Ipagpatuloy ang pananampalataya na naglilingkod sa Diyos at Bayan. Mabuhay mula sa Galera Family!